Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, magbibigay tayo ng konting kaalaman at konting idea sa pag-aalaga po ng mga ibon. Meron kasi tayong mga past video na marami ang nagtatanong doon sa akin patungkol po sa mga breeder na mailap at ang hirap daw i-breed. At yung iba naman nagtatanong kung naibi-breed daw ba yung mga sobrang ilap na ibon, kagaya ng kapag nakikita sila papasok na agad sa loob ng nest box, yung iba naman ay lipad ng lipad. So bigyan ko kayo ng idea ng base lang po sa karanasan ko at kaalaman ko po sa pag-aalaga. So doon sa mga alaga natin na sobrang ilap, yung tipong kapag nakita tayo is lipad ng lipad or kaya naman pasok agad sa loob ng nest box. So medyo mahirap talagang i-breed kapag po ang alaga natin is sobrang ilap. So kinakailangan yan, may diskarte tayong gagawin para po makapag-breed sila. Tapos yung mga ganyang klase po ng ibon, yan po yung number 1 na mabilis po ma-stress. Lalong lalo na po kapag silipin natin yung nest box. So talagang pagkatok pa lang natin kumakaripas na. Ang delikado kasi dyan, kung halimbawa kasi na nag-breed man yung dalawa tapos buntis yung hen, so may tendency na kapag lipad ng lipad mabasagan ng itlog. So yan ang iniingatan natin dyan. Kaya bibigyan ko kayo ng idea kung anong paraan ang ginagawa ko. Baka sakali na yung mga ibon ninyo ay ganitong senaryo din ang dinadanas, so magkakaroon kayo ng konting kaalaman. Una, kapag po sobrang ilap ng mga breeder natin, mas maganda hayaan na lang natin sila. Huwag na natin silang silipin dahil diyan nga nagkakaroon ng problema. Diyan mabilis ma-stress, kaya huwag na natin silang silipin. Meron naman mga palatandaan kung yung ibon natin na sobrang ilap or kaya yung mga ibon natin is talagang nasa breeding stage na yan or nagme-mate na yan or malapit na yan mangitlog or mangingitlog na yan. Meron naman mga palatandaan yan na dapat lang nating tingnan para ma-confirm natin na sila ba ay nasa breeding na talaga. Una, wag natin silang silipin dahil nga mabilis yan ma-stress kapag sinilip natin. And then yung paglagay natin ng pagkain, pangalawa, dahan-dahan lang sa pagbukas ng cage, paglagay ng pagkain, paglagay ng tubig, dahan-dahan lang para hindi mabulabog at huwag lipad ng lipad para hindi ma-stress. So yan po ang pangalawa na dapat ninyong gawin. Ngayon, pangatlo, dapat yung alaga natin kapag nakita tayo na papalapit sa kanila, magpapakain, na pasok agad doon sa loob, so hayaan na natin sila doon. Wag na natin silang pakialaman. Hayaan lang natin sila kung ano ang gagawin nila or ginagawa nila para hindi rin po ma-stress yung alaga po natin. Ngayon, dito na tayo na paano natin malalaman kung yung alaga natin ng yun na mailap is malapit na breed or nasa breeding stage na nga sila or baka nangitlog na, kasi nga hindi natin sila sisilipin dahil nga mabilis silang ma-stress. So unang titingnan ninyo dyan yung pupray. Kapag po ang dumi niyan laging basa, nangangahulugan, nasa mating stage na yan or malapit na yan mangitlog or nangingitlog na yan. Kasi ang mga alaga natin
Kapag po nasa mating stage yan, basa po ang dumi niyan. Lalong-lalo na po kapag nangitlog yan, basa po yung dumi niyan. At kapag naglilimlim yan, basa rin po ang dumi niyan hanggang sa maging tuyo na kapag malapit ng mapisa yung mga itlog po nila. So doon, i-check po ninyo yung po prey kung basa. So kapag palaging basa yan yung dumi, nangangahulugan nasa breeding stage na yung dalawa. So estimate natin nangingitlog na siya. Ngayon, kapag po nakita natin na medyo tuyo na yung dumi, nangangahulugan po niya, malapit na po yan mapisa yung mga inakay. So kapag nakita na natin na yung painuman lagi na pong madumi, lagi na pong maraming seeds dyan sa painuman nila, so nangangahulugan meron na silang inakay. Kapag po kasi may inakay yung mga alaga natin, kapag nagsusubo na yung breeder natin sa mga inakay, lagi pong madumi yung painuman yan. So kapag ganyan ang senaryo, doon ka na magbukas ng nest box para makita mo kung ilan ang naging itlog, ilan na ang naging inakay. Pero ang tamang tiyempo niyan, dapat parehong nasa labas yung breeder po ninyo. Tiyempuhan ninyo na yung breeder ninyo nasa labas at doon nyo buksan yung nest box at silipin kung ilan lang na pisa, ilang pampipisain, sabay nyo na rin ang pagkanling, kumbaga isahan na lang. Halimbawa may napisang dalawa, halimbawa may napisa isa, ikanling po ninyo yung natirang pipisain pa kung ilan ang may laman para alam ninyo kung ilan yung naging itlog na merong laman. So ganun po ang ginagawa ko mga kaibon sa mga alaga natin na sobrang ilap. Hindi na tayo pabalik-balik dyan sa kanila, pumupunta lang tayo kapag magpapakain, magpapainom. So yan lang ginagawa natin. Hindi tayo nagsisilip ng nest box at hindi na tayo pabalik-balik dyan. Kasi yan yung mga tipo na pag walang tao nasa labas yan. Yan yung mga maiilap. Kapag nasa labas yan, magme-mate yan doon. Kapag nakakapansin ng tao, karipas pasok sa loob, so madidisturbo yung pag-breed. Kaya ang ginagawa natin ganyan lang. At hindi talaga natin binubuksan palagi ang nest box. Hindi natin sinisili palagi. So yan lang po yung ginagawa ko. So far may mga maiilap tayong breeder na nakapagpaitlog naman at nakapagpapisa. Ang ganito kasing klaseng breeder mga kaibon, ang hirap po niyan paamuhin. Merong ibang ibon na mailap pero pag nasanay sa tao, minsan umaamo. Meron naman breeder na kahit na taon na ang inabot sa'yo, lagi kang nandyan nakikita, mailap talaga. Kumbaga naging behavior na nila yon. Parang yung klase ng ibon na mabilis matakot. So ang hirap pagka ganyan kasi ang bilis niya ng stress kapag ang ibon ay ganyan. So yan lang po ang ginawa natin mga kaibon. So ito, pahabol natin yung katanungan sa atin. Good day po sir, ask ko lang sir, regarding po sa pinagpares ko po na African lovebirds, posible din po ba magband yung parehas na kak? Sa behavior po nila, nagsusubuan parehas, nagtuturuan na dumipa, tapos pag pumatong mag-aaway sila at ganoon din po yung isa. Maraming salamat po sa tugon. So sa ganitong behavior, masasabi ko rito hindi ito parehong kak. Ang ganitong behavior parehong hen. Ang nagbaband na parehong kak, hindi po nagsusubuan yan. Magsusubuan yan, halimbawa yung isang kak, susubuan niya dapat yung kapares niya. Ngayon, siya ang gustong subuan, alam na ng kak yan na pareho silang kak, hindi po magsusubuan na uli yan at magbaband na lang po yan dalawa. Sa tagal ko po nag-alaga, ganyan po ang naging observation ko.
sa mga nagpapares na parehong kak. Yung tipong parang naging wow mali siya na siya dapat ang susubuan din siya, pero parang mabilis niyang naisip na kak siguro din to, kaya hindi na po nagpapasubo yung mga kapares. So ganyan po ang naging observation ko, at hindi po nagsusubuan na po yan pag nalaman ng isa na kak siya at yung ine-expect niyang hen is kak din. So hindi po siya nagsusubo na at hindi na nagpapasubo. Pero sa parehong hen po ay nagsusubuan po palagi yan. Nagsusubuan at parehong dumidi pa. So ganyan po ang behavior ng same hen. Pareho silang dumidi pa, pareho silang sumusubo. Tapos pagpapatong, minsan kasi nga hindi naman magpapanggap na parang kak yung isa, papatong yan na parang makikipag-mate din. Akala mo kak pero hen pala, pero mapapansin mo yan sa mating kasi pag nag-mate ang parehong hen, nahuhulog. Nahuhulog yan lalo kapag bumibira sa kanan, gusto niyang ilipat sa kabila, sa kaliwa. So pag nilipat niya yan dahil makapal ang buntot, hindi papasok, maiikot, mahuhulog yan. Kaya laging tatandaan, ang buntot po ng mga kak kung sa letra ay yung shape niya B, as in victory. Yung sa mga hen naman, U yung shape ng buntot niyan. Kaya pag nakipag-mate ang kak na doon sa talagang hen, mapapansin niyo yan, bibira sa kanan, bibira niya sa kaliwa, kaya niyang ilipat yung buntot niya kasi nga slim siya eh. Pero pag same hen, bibira sa kanan, paglipat sa kabila, hulog yan. Minsan naman lilipad pa yan para lang kumbaga parang lilipad para ilipat sa kabila. So nagsusubuan po ang same hen. Nagsusubuan po ay nagme-mate po ang same hen na akala mo is parehong kak at hen sila. So sa mga same kak, ang experience ko talaga, halimbawa yung expected mong talagang halimbawa proven kak, yung expected mo na kapares niyang hen, ngayon gustong subuan ng kak. Pero ang sinubuan ay halimbawa parehong kak. Ngayon yung talagang isang kak, for example proven siya, yung isa kak naman siya pero hindi pa natin alam na kak talaga siya. Ang expected din natin hen. Ngayon yung kak na proven kak susubo doon sa kapares niya na ang expected natin hen, yung pala kak din. Ngayon siya pa ang sinusubuan. Kumbaga naging baliktad. Pag nalaman niya ng kak, hindi na yan uulit. Alam na niya yan na kak yan. Hindi na yan magpapasubo at hindi rin yan susubo, magbaban lang yan. Talagang matagal, band lang yan ng band. Hindi na po yan. Hindi po talaga sila magsusubuan na. Magpapares-pares lang silang dalawa, magkakasama. So yun ang experience ko mga kaibon. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.